Ako daw nagpasimuno ng fake news. Pero kasi yung hawak-hawak namin na papel, galing talaga siya doon sa hinila siya sa loob. Ang dami niyong sinasabi, mga putang ina nyo. Mga sinungaling yung hayop kayo. So ngayon, nananakot sila. And then bring it on. Buwa ka ng ina, isang taon na wala pa rin yung kaso nyo. Doon sa inilabas kong authenticated na pulburon video ni Marcos Jr. Yan ang isipin nyo mga kababayan. Kung si Maharlika ay gumawa ng kwento last year na ito ay peke ang nilabas kong video na yon, eh dapat matagal na silang kaso at yun na yung pinakaalas nila laban sa akin para mapanagot nila ako. Pero wala pa rin. And now I'm challenging them. Both of us, kami ni Dean Chase. Kung hindi totoo, okay? Si Tantoco, dahil lang gusto nilang palabasin na hindi totoo na namatay siya sa aksidente at sa pulburon, na nakita sa katawan. Hindi siya. Yung pala case against us. At, yung police report daw, di ba sinabi ni Clarissa, ni Auntie Claire ninyo, si Auntie Claire, di ba, na na fake news yung police report. Ngayon, mga kababayan, may lumabas sila ng mga media, even Net25, may nilabas sila na na kanilang police report na nakuha daw nila. At yung may kulay dilaw na something na dilaw na police report na peke daw. Okay. Ganito kasi yan. Ang sinasabi nila ng Net25 na wala naman daw nakalagay na pulburon yung ikinamatay ni Tantoco. Na yun na nga, yung pagkamatay ni Tantoco, ang pinag-usapan kasi natin dito na siya ay isa sa mga entourage ng Bangag Administration at kasama ni Lisa Tanas, ni Escudero, ni Jingay, ni Frasco, ng GMA7 head, si, anong pangalan nun? Basta yung mga taong yun, nakasama nung taong namatay. Okay, sabi nga natin, hindi naman si Tantoco talaga dito hindi natin kinakalaban si Tantoco, o yung namatay, patay na yun, wala na yung kalaban-laban. Ang pinapaunawa natin sa taong bayan ay yung manner ng pagkamatay niya at ano yung ipinasok niya sa katawan niya bago siya namatay dahil nga magkakasama sila ng buwakan ng inang Lisa Tanas at gobyernong Bangag na paulit-ulit natin sinasabing Addictus Benedictus. Huwag po kayong malito. Huwag kayong makonfuse. Ayan, basahin nyo yung dyan ni Edwin Hamora, ni Reyna Elena dahil ipapaliwanag niya in writing. Ako naman yung Angabels ko magpapaliwanag sa inyo. Hindi po, kahit sino may pulis ba dito, ang mga pulis, kapag sila nag-raid o nilusob o nag-respond sila sa isang crime scene, hindi nila pwedeng sabihin na, di ba, by the way, iba yung inilabas ni Dean Chase. Dean Chase, how are you? Ang bongga ng aming Beverly Hilton dramatization, may minute kami doon. But anyway, hayaan mo na yun, hindi natin pag-uusapan yung minute. Ito pag-uusapan natin. Yung nilabas ni Dean na police report, magkaiba doon sa inilalabas na may dilaw-dilaw. Maaring tanim kaso yun. Tanim ebidensya. Diba? Kasi mga palangga, gusto kong sabihin sa inyo, hindi pwedeng mag-conclude ang mga polis. Saan ka nakakita ng polis? Umikot ka ng buong mundo. Pag nakakita siya ng kulay, kahit nasabihin pa niya sa sarili niya, kahit siya ay Addictus Benedictus na polis, at nakita niya yung white powdery substance na yan, hindi niya pwedeng ilagay dyan sa report na yan. Nasasabihin niya, may nakita ako na tumpok-tumpok na pulburon na paborito ni Bangag. Hindi siya pwedeng mag-conclude. Kasi only the doctor, coroner's office, toxicologist, laboratory result ang magsasabi niyan na yung white powdery substance na yan ay pulburon na favorite ni Bangag. Ngayon, kino-confuse po kayo. Ang naglabas na body o na institusyon ng ahensya ng gobyerno dito sa Los Angeles na si Tantoco ay namatay dahil sa aksidente at dahil sa kanyang at ang kanyang toxicology test ay mayroon ng pulburon, hindi po ang Beverly Hills Police. Ang naglabas, Coroner's Office o Los Angeles Examiner. Yan mga kababayan, lagay nyo sa utak ninyo kasi ginagago kayo. Di ba? Pag sinabi kasi may talagang police report na fake na tinatanim. Meron talaga kasi si Lisa Tanas din ang gumawa niyan. Huwag kayo ma-confuse. Hindi fake ang ilabas ng Coroner's Office. Di ba galing ako doon? I'm just waiting for my personal copy. Di ba I told you the other day? So, mali po yun kasi nga, bago ma-rule out nga kung ito talaga itong favorite ni Kuting ay pulburon, ganito, ganyan-ganyan, kukumpirmahin niya ng crime lab. Di ba kahit sa atin may ganyan? Crime laboratory. Hindi ka pwede magsabi na, mangmang kang pulis, magbida-bidahan ka, may nakita ako na favorite ito ni Kuting. Any chemical substance, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na, kahit alam mo na 1,000,000% ka,
as a police. Hindi mo pwedeng sabihin na yan ay pulburon, pulburon, pulburon. Dadaan po yan sa laboratorio. Yan ang tawag dyan, sabi ni Bukid, forensic evidence. Kahit pa nga sasabihin ng ano na yan ng doktor, meron pa yang mga parang i-cross exam, hindi lang siguro isang doktor o dalawang doktor. Ganun po 'yun. The problem right now, mga palangga, ang ginagawa nila kino-confuse kayo. 'Di ba yung mga sa crime scene pag nanonood kayo ng mga yun na mga crime na tsuba na yan, ang sinasabi pa nila possible pulburon substance. Hindi kailanman magsabalagay ang pulis na mayroong pulburon content. It's either possible, yun na nga, possible pulburon substance, ano pa ba? Yun know, yung mga ganon, di ba? Mga ganong klaseng, you know, what do you call that? Ano tawag dito? Description. So ngayon, mga palangga, ang sinasabi natin dito sa inyo, ginugulo kayo. Ginagago kayo even ng mga ibang mga media. Mga media, gamitin naman yung utak nyo. Okay? Gamitin niyo yung utak nyo. In fairness sa Net25, taga dyan si Eden Santos. Binasa ko kasi yung report ninyo na sinasabi ninyo na wala naman nakalagay sa original na police report na pulburon substance. Wala bang nag-review ng report ninyo? Sayang naman si Eden Santos, napakagaling yan. Dapat may nag-review dyan. Kahit saan ka umikot, kahit sa pumunta ka sa planetang Mars, hindi yan ilalagay ng police. At ang inilagay ni Dean Chase na police report, walang pulburon substance, mga kababayan. Yan ang dapat ninyong isipin kasi alam niyo ang yung ginagawa ng mga pulis. Pag nagre-responde yan, syempre, ang i-report nila, di ba yung kay Dean, may mga nakakalat na allegedly, na nakabalot na white powdery substance doon sa sa yung dollar bill, di ba? May mga ganon na nakakalat, na may mga syringes, may mga ganon. Yung pinalabas nila, kaya mag-ingat kayo palangga, yung iba doon, tanim yun. Si Lisa Tanas din ang may gawa niyan, mga kababayan. At ang trabaho ng pulis ay mag-aresto. Mag-recover ng mga kung ano man ng mga ebidensya na nakita niya dyan, di ba? Isi-secure niya yung area kung ang crime scene ongoing. Hindi pwede magsabi ang pulis, sigurado ako yan, yung white powder substance yan, favorite ni Kuting yan, sigurado ako pulburon yan. Di ba? Yung coroner's report ang mag-determine, tama si Jerpy Laseb, yeah. Ang coroner's report po, ang ang laboratory ang mag-determine kung anong kasihodang chemical substance, foreign objects ang nasa loob ng katawan ni Tantoko. Hindi ang pulis. Aba, kung ganyan, hindi kanila na lahat ng trabaho, may kanya-kanya silang tungkulin. Kumbaga, meron, di ba, kahit sa may tinatawag na chain of command ba? I don't know kung tama yung pagkagamit ko ng term. But anyway, highway, hindi yan. Diyos ko po, kino-confuse kayo. Kasi nga, kung hindi ka marunong, titignan mo tong report na to, ay oo nga, fake nga ito kasi kung matalino ka, oo nga, kasi ang police report, hindi talaga naglalagay ng pulburon. Kaso lang, ginagago kayo. Okay? Ginagago kayo ng bangag administrasyon na ito, mga palangga. So, ang eksena natin ngayon, ang tawag dito, bombahin natin ng bonggang-bongga na sasabihin ninyo, ang police ay hindi pwedeng mag-desisyon or mag-rule out sa cause of death. Ang pwede niya lang gawin, i-report niya yung yung observation niya during, after the crime scene. Yun, Arnold Gallosa, di ba? Ang problema kasi sa inyo mga palangga, di ba? Ang ginagawa ng mga, ng mga bangag na ito, ay talagang ginagago kayo. Only the doctor, only the lab test can determine kung ano yung cause of death. Okay? Yan ang isipin niyo. Kaya po yung pinapalabas ngayon ng mga jutang ginimes, kino-confuse talaga kayo. Kasi hindi talaga pwedeng hindi talaga pwedeng magsabi ang police na kung ano yung cause of death. Wala silang kapangyarihan and they are not experts. Hindi sila lisensyadong doktor, hindi sila lisensyadong pathologist, hindi sila forensic expert. Kailangan nila mag-aral. At kahit nag-aral pa yung mga yan, let's say for example, police at the same time laboratory expert siya or doctor siya, may mga ganon. Tapos anong function niya during that day? Police. Siya nag-responde sa Beverly Hills o Beverly Hilton. Kahit alam niya, kahit may knowledge siya, kahit nag-aral pa siya, nagpakadalubhasa siya. But during that time, ang function niya, ang trabaho niya as a police, hindi pa rin siya pwede mag-rule out. Kasi hindi siya pwede mag-determine na yun ang kinamatay. Kasi hindi yun ang trabaho niya. Hindi niya pwedeng agawan ng trabaho yung mga pathologist. Clear? Anti-clear? Yan kasi yung mga bangag na alpoterang katulad ni Lisa Tanas. Nililito kayo. I believe hindi daw siya sasama. Ano sabi? Hindi daw siya
kasama sa Amerika. I don't know. I'm too busy right now, mga kababayan. Actually, sabi ko nga, short lang itong ano natin, ano? Ano yan? Ano sabi ni Frank? Ayan, autopsy lang. Yes. Kaya nga may autopsy report. Kaya nga, di ba, yung sa Beverly Hills Police, pending pa yan. Ang makikita mo lang talaga dyan, sa police report na yan, yung mga tao, kung pwede, yung mga taong present doon. Di ba? Kaya nga may redacted police report na pinakita si Dean. Meaning, di ba, pinagtatatakpan yung mga masiselang bahagi doon na mga pangalan or mga information, yun lang ang pwedeng gawin ng Beverly Hills Police. So, Net 25, pakiayos nyo yung balita nyo, gusto pa naman namin kayo. Di ba? Kasi kahit pa paano yung reporter, yung si Eden, lumalaban. So, ayos-ayusin ninyo mga palangga. Kasi, sabi ko nga, ang investigation sa police yan when it comes to the crime scene. Okay, lalagay lang dyan, di ba, sa Tagalog? Okay, suspected, kunyari, let's say for example, yung favorite pa rin ni Lisa Tanasyan, yung asin, di ba? Suspected Rocky Salt. Looks like Rocky Salt. I don't know. Chika boom boom lang. So, aray ko, di ba? So, yun po yun. So, hindi po fake ang inilabas ng medical examiner na nagurgor si Tantoco sa aksidente. Which is hindi pa kasi nasabi ko anong aksidente, di ba? Tapos ngayon, hindi po fake ang nilabas ng LA Medical Examiner na mayroong pulburon sa kanyang katawan. Okay? Yan po ang malinaw na malinaw. Kaya nga ako, busy ako ngayon. Jutang na dapat nag-iconic, Clear Collective tayo, no? Mag-iconic Clear Collective muna ako, punyemas, na bisibisihan ng lola ninyo. Dahil nga may inasikaso tayo in relation dito sa laban natin dito, mga palangga. Nasaan na yung iconic natin, mga hitad? Wala na. Okay? Saan na yun? Okay? Okay, kailangan ito na lang, mag-blush na lang ako, hindi ko makita yung lipstick. Okay, ayan, mag-iconic muna tayo. Ayan, para may pula-pula. Ayan mag-iconic Clear Collective muna kayo, mga hitad. Asa yung camera, ayan. So yun nga, ano pa mga katanungan? Artifacts using hand gesture. Aba, yung mga ganito, okay. Right, ano pa mga comment nyo? Okay, so, fake daw yung report. Yun na nga, sinagot na natin yun. Hindi yun dapat ang sagutin nilang oh my God, hindi po fake yung examiner's report. Hindi po fake. At dapat, sabi ko nga nakaraan, dapat mag-open ng investigation ang Senado para panagutin ang mga buwaka ng ina. Okay? Ang mga buwaka ng ina. Lahat ng politiko na gumastos ng pera ng bayan nung sila ay nag-party-party sa Beverly Hills. Tama, may nagsabi. Sabi ni Mr. Firesnake, incident report po ang tawag doon. Thank you. That's a good point. Yeah. I-report niya yung mga insidenteng nakita niya. Kung ano yung mga may hibla doon, may ganito, may condom ba doon na favorite ng mga alpotera. Well, yung mga ganun ba? Ano yung mga nakita, yung mga anggulo ng crime scene, yun. Kaya, ginugulo yung utak niyo. Okay, ginugulo yung utak nyo. Kasi nga naman, kung makita mo, oo nga, no? Yung police report, oo nga. Hindi naman talaga dapat nilalagay na pulburon yun. Siyempre, kung matalino ka, pero di ka rin agad makapag-isip kasi kino-confuse ka nga eh. Yan ang gusto nila, i-confuse tayo. Pero you realize, kahit i-google mo yan, di ba? Kahit i-google mo yan, hindi mo makikita sa police report na pulburon. Kaya yung nilabas ni Dean Chase is suspected, tama ba? Suspected, it appears, like white powdery substance. I forgot, ano dyan kasi sa phone. So, hindi ko ma-pull out yung hindi ko ma-pull out ang mga record kasi nga bisibisa ng kalindog. Pero sana po, naliwanagan kayo. Hindi po fake na may namatay na si Tantoco. Hindi rin po fake na namatay siya sa aksidente daw. Hindi daw, kasi sure na. Hindi fake na namatay siya sa aksidente. At hindi rin fake na may nakitaang pulburon sa kanyang katawan. May nagsabi sa akin na in the past few hours na natanggal yung records sa Los Angeles Examiner's website. Actually, I tried it 1 hour ago. Hindi ko nga nakita. Pero ngayon, bumalik na. I don't know what's going on. Baka may problema lang sa internet or what. Pero binalik na uli. Kasi dito naman kasi sa Amerika, once na nailagay nila sa website, I don't think na kayang kontrolin ni Butod o ni Bangag, di ba? Yung patanggal nila sa kanilang website. Sa Pilipinas, kaya nila tanggalin yan. Kasi kung sa Pilipinas, hindi na natin makikita na si Tantoco sa Pilipinas nangyari, yung kay Tantoco sa hotel, mga palangga, hindi natin malalaman na namatay siya na mayroong pulburon yung kanyang sistema o kanyang body system. At hindi rin natin makikita, lahat ng ito, gurgur na ang issue na yon. Okay? Gurgur na lahat. Kaya ngayon, mga kababayan, tinitira si Dean Chase. Ang mga kakampi natin, akala natin, noong una puring-puri nila si Dean. Kaso nang hindi sila pinagbigyan ni Dean ng interview, dahil busy si Dean sa akin, nag-social climbing 101 kami sa Beverly Hilton,
at may minute kaming someone, you know, a very, very, very important personality, you know? Kaya sila ngayon natataranta. Nakakasuka yung jutang dinimis na gobyernong ito, sabi ni Ramonito Ompon. Yes, yan, wag po kayo makonfuse. Never ever makonfuse. Ulitin natin, totoong namatay si Tantoco dahil sa polboron, okay? Well, sabi aksidente, you know, na overdose sa polboron, you know, may nakita eh. Hindi po fake news 'yon. Okay? Ngayon, nananakot sila. Okay? Nananakot na naman ang mga putang inang bangag na administrasyon. Okay? Masyado nakikita ng kipay ko dyan. Okay? So ngayon, mga palangga. so ngayon, nananakot sila. Eh di, bring it on. Di ba? O di, mag-ano na naman kayo? Magkaso na naman kayo. Di ba last year, July din yun, tinakot-takot ako ng PNP, AFP, lahat sila. Malacanang Bangag, NBI, DILG, lahat sila. Di ba? Tinakot ako, Maharlika, i-extradite ka namin. Maharlika, pa-interpol ka namin. Maharlika, ito ka, ganyan-ganyan. Napugwa ka ng ina, isang taon na wala pa rin yung kaso nyo, doon sa inilabas kong authenticated na pulburon video ni Marcos Jr. Yan ang isipin nyo mga kababayan. Kung si Maharlika ay gumawa ng kwento last year na ito ay peke ang nilabas kong video na yon, eh dapat matagal na silang kaso at yun na yung pinakaalas nila laban sa akin para mapanagot nila ako. Pero wala pa rin. And now I'm challenging them. Both of us, kami ni Dean Chase. Kung hindi totoo, okay? Si Tantoco, dahil lang gusto nilang palabasin eh, na hindi totoo na namatay siya sa aksidente at sa pulburon, you know, na nakita sa katawan. Hindi siya, yung pala kayo against us. At ikaw lang Satanas, ikaw Amy Marcos, ha? Kung talagang tapat ka, bigla ka nag-show up sa Hague, ano naman drama mo doon? Ang nagsabi sa akin, mukha ka na raw bangkay. Ang tigas na raw ng mukha mo sa kaka-formalin. Di ba? Mag-open ka ng investigation. Itigil mo na, Amy, ang pagpa-fund sa iyong mga bangag alpotera na sumisira sa tunay na Duterte supporters, tunay na So, ayan, naputol tuloy yung live ni Maharlika. Kaya mamaya guys, abangan natin siya. Baka mag-live po siya ulit.